Ma'am, sinasabi, ang Philippines is expected to import more rice this year and next year. Kaya we remained as the world's top importer of this staple food because of the El Nino, La Nina, and recent typhoons. So ano po yung pwedeng gawin para matigil yung talagang patuloy at malawakan nating importasyon ng bigas? Well, ako talaga paulit-ulit kong sinasabi. Meron rin akong Young Farmers Challenge. Nasa season 5 na ako para sa young farmers. Ito rin ang isang napaka mapanganib na istatistika na ang average ng farmers ngayon natin ay 58 years old. Sa taong 2030, malapit-lapit na yan, wala na tayong kakainin kundi imported pagkat wala nang nagtatanim. Nakakapangamba talaga yan. Kaya kinakailangan kumikita ang mga bukid at makita ng ating kabataan na sulit pa rin maging magsasaka. Hindi katulad ng nakikita nila sa mga lolo nila, yung mga tatay nila na kayod ng kayod, wala namang halos kinikita. So itong Young Farmers Challenge, nasimulan ko about 5 years ago. Ngayon, umpisa na naman tayo. Pinalawak na natin yan, 18 to 30 years old, mahigit siguro aabot na ng 3,000 na young farmers ang bumalik sa bukid dahil dyan. Tulungan pa rin natin yung startup nila, dagdagan pa natin para mag-upscale. Kasi yung iba sa kanila nag-e-export na ng kape, nag-e-export ng vanilla, kung ano-ano na ang in-export nila. At mukhang masaya rin magkaroon ng intercollegiate, yung laban-laban yung agricultural colleges para masaya. Competition, school-based, kasi by team. At business development assistance. Kasi kung minsan, kinakailangan ng mentoring yung mga malalaking korporasyon, yung mga San Miguel, yung mga Robinson, lahat ng nasa food business, sana mag-mentor din sila sa ating kabataan. Okay.